Di umano'y recruitment ng Philippine military ng mga Chinese firms ating tatalakayin kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa ating mga nanonood. Colonel, ano po ang update sa isinasagawang investigasyon dito nga sa di umano'y mga Chinese firms na nagre-recruit daw ng mga Philippine military personnel? Ma'am, no, napaulat ito nung mga a few days ago, and we have been checking the veracity of the reports, whether we have active personnel and even retired personnel na nag-apply po dito sa page na to, no, sa social media page. Apparently, yun pong site na to is already taken down as of this moment. Wala na po siya, no? But we have been able to secure screenshots of those who have tried to apply online. Siyempre, ang hindi po natin ma-check dito are private messages that were sent. But with the screenshots po, as of this time, ma'am, we are investigating whether meron talaga tayong involved na personnel na nakapag-apply dito. Sa inyo pong kasalukuyang investigasyon, paano daw po ba isinasagawa itong recruitment di umano? Lumalabas po kasi sa isang statement na para raw itong isang cybercrime modus operandi. Tama po ba? Anything that is conducted within the cyber domain is considered a cybercrime, ma'am, no? Kung meron man din violation po na naganap through this means. No? So, eto po ma'am, we have been checking po in coordination with other agencies, no, kung ano po yung source talaga nitong account na to, and kung meron nga po talagang personnel na meron na i-divulge na any information or na leak na information in terms of the military. So we're considering this as a national security concern, so it's actually a fusion po of efforts between interagency po. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya tungkol po dito. Ma'am, may tanong po ang ating kasamahan sa media na si EJ Gomez ng GMA Integrated News. May tinitingnan din po ba tayong angle na AFP officers na involved sa kaso? Posible po ba ito? Sa mga nakuha po natin ngayon na na mga accounts that have been engaging this, no, wala naman pong officer na involved as of this time, ma'am. Okay. Yung hindi officers po? Hindi pa rin po natin may na-verify po kung yung mga nagpakilala po doon talaga pong miyembro po ng Sandatahang Lakas. So wala pang confirmation na wala pa tayong tinutukoy na individual, may pangalan na pinangahawakan na talaga pong nagpakita ng interes dito sa recruitment di umano? Yes, ma'am, no, meron po silang doon sa mga comments nila, nagpakilala po sila na miyembro nga po ng Sandatahang Lakas, pero hindi pa po natin na-confirm po na talaga pong sila po iyon. All right. So wala pang confirmation. May kapangalan po ba na existing member na ng inyong Sandatahang Lakas na nag-apply dito? Yung nagpakilala po doon, ma'am, ay hindi na po siya miyembro, ma'am. And apparently, yung isa po doon ay civilian po, but have been working daw po sa AFP, ma'am. So, hindi po ito pa verified po. Hindi mga active, no? Hindi mga active members. Or so former Yes. members na po. So mga retired na po or anong age range nila? Mga kabataan ba o mga seniors? Hindi naman seniors, ma'am. The others are retired and the others are out of the armed forces na po. So, hindi na po sila naglilingkod po sa Sandatahang Lakas. Alright, may tanong po dito mula kay Patrick De Jesus ng PTV. Kung mapapatunayan pong totoo ang di umano'y pagre-recruit na ito, ano po ang pagtitiyak ng AFP na may gagawing aksyon sa mga personnel na involved? Of course, ma'am, no, yung sa ating armed forces po, we take this thing seriously. So we are checking on this, ma'am. And of course, titignan po natin kung gaano kalalim, ma'am, no, kung meron man pong na-leak na data, ano po yung repercussions ng data that they have been giving, kung meron man po. And we will be looking at, of course, their policies and regulations kung saan po sila nagfo-fall under.
Okay, mga ilan po yung mga tinitingnan yung mga pangalan, yung mga vine-verify ninyo na di umano'y nag-apply dito sa recruitment na ito? Mga ilan po yan? I don't have the exact numbers, ma'am, no? But ang sabi ko nga, we cannot determine the exact number because we are basing only from screenshots of posts and comments that were made. But of course, we have to check into yung pong mga private messages. That is why we do not have the exact numbers. Okay. May sunod na tanong po, ma'am, si EJ Gomez ng GMA Integrated News. How soon daw kayo makakapagpalabas ng initial report tungkol po sa investigasyon na ito? Sa amin po yan, ma'am, no, that is internal. We will also be, doing the right actions towards this after the conduct of investigation. So kung ano po yung lalabas from the investigation, that will be internal from the armed forces. Alright, ma'am, bilang kayo po ay isang ang tinaguriang cyber woman, ano po sa tingin ninyo ang pakay ng mga di umano'y Chinese firms na ito sa pagre-recruit sa Philippine military? Ano po yung nakikita ninyong maaaring dahilan nito? Of course, ma'am, no, any attack in the cyber domain can be, of course, monetary or data-driven. So, ang gusto po nila is, of course, get data in terms of internal, internal data from the armed forces. So, kung ano man po nga yung mali na information, sabi nga nila, data is the new currency, data is the new oil. So that's really what they're into, no? Kung ano po yung information that they can make sense of. So yun po yung magiging target nila. And of course, that is also what we are trying to prevent. Paano naman po ninyo binabalaan ngayon ang inyong hanay upang maiwasan po sa ganitong mga modus? Yun po, ma'am, no, as our Chief of Staff keeps saying po, na ang ating sandatahang lakas, we always remain professional. So we are always telling our troops, no, na kailangan po sila maging mapanuri, mag-ingat po sa mga ganito. And we conduct regular troop informations and education. No? So yung mga ganito pong cases, we remind them always to be wary of these things. No? And sa aming side din po, we will make sure that lahat po are properly disseminated yung information about these things that are going on how they're trying to get access to the data from the military side. Sa ibang usapin po, Colonel, may tanong po muli si Patrick De Jesus. Ano raw po ang reaksyon ng AFP sa pahayag ng US National Security Council na aasahan pa ang mga joint patrol sa West Philippine Sea at handa sila makipagtulungan sa iba pang partner kasunod ng unang MMCA nitong linggo? Yun po, ma'am, no? Of course, itong mga MCA po natin is decided upon in the ministerial level. So we defer din po dyan sa DND. They are the ones na kausap po nitong mga different allied countries, like-minded nations. But for the part of the armed forces po, we welcome these partnerships with them as we are also being trained and we are learning a lot po from these exercises. So we welcome this po kung we'll be having more in the future, especially with the involvement of more like-minded nations din po. Mensahe nyo na lang po, ma'am, sa ating mga kababayan mula po dyan sa AFP. Sa amin po, no, sa aming sandatahang lakas, no, aasahan nyo po that we will really be doing everything in our power to protect the people and secure the state, which also transcends to the cyber domain po, no? So diyan po pinaalalahanan natin ng ating mga kasundaluhan na maging mapanuri, and ganyan din po sana ang lahat ng bawat mamamayang Pilipino. Ito pong cyber po is something that is really holding no barriers, no? Hindi natin masabing Philippine cyber domain ito. But collectively po, pag lahat tayo maingat at mapanuri, each of us will form that barrier towards protecting our cyber domain. So tulong-tulong po tayo dito. Kami rin po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa mga non-government units din po and businesses towards this. So let's all build a cyber-secure Philippines po. Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margareth Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.